Hello mga ka-Uzi! Maraming salamat po ulit sa lahat ng nag-subscribe sa aking YouTube channel. Talaga na-appreciate ko po kayo, and also sa nanood ng aking previous vlog. Thank you so much po, at sa lahat po ng gusto pang magpa-subscribe or magpa-like ng kanilang video, wag niyo pong kalimutan na mag-comment sa comment section natin yan below sa video na to. At ngayon naman guys, masyado akong mabilis. Gago! Gusto mo yon? So guys, ngayon ang pag-uusapan naman natin is actually hindi pag-uusapan. It's all about reaction. This is reaction video doon kay Rudy Baldwin. Damn! Yung nagpe-predict lagi every year kung ano yung mangyayari sa mundo. So, prediction, sasabihin natin yan mamaya kung ano yung masasabi ko about prediction. And this is just my opinion, okay? Wala po tayong dapat masabi kung ano po yung mga sinasabi ni Miss Rudy Baldwin. Kasi opinion lang naman niya yun, or prediction niya lang yun. At tayo naman, may opinion din tayo about predictions. Diba? Hindi natin masasabi kung totoo ba ang prediction o hindi ba totoo ang prediction. But anyway guys, tapusin nyo lang tong video na to hanggang umpisa hanggang dulo, at panoorin natin ang ating reaction video, ang magiging reaction video natin para sa Prediction 2025 ni Miss Rudy Baldwin. And don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel, and please click the notification bell below, or click the notification bell para lagi kang updated sa aking video. Maraming salamat guys! Let's start! So ngayon, ilalabas ko sa screen. But by the way, eto si Miss Rudy Baldwin. Yan. At ang segment na to is doon sa Rated Corina. Tama ba ako? Yeah, Rated Corina na session niya doon sa Prediction 2025 na segment ni Miss Corina. Ito naman si Miss Corina. So, actually meron diyang funny moments kasi later ko nasasabihin para panoorin ninyo hanggang dulo ang video na to. So, let's start first. Yan, latag na muna natin. 1, 2, 3, shoot! Let's start! Ngayong 2025, kahindik-hindik na mga trahedya at kamatayan pa rin ang nasisilayan ni Rudy na naghihintay daw sa atin sa bagong taon. Una, ang pagbagsak ng marami pang eroplano. Madagdagan pa siya, pero hindi ko rin masisisi lahat sa eroplano eh. Meron tayong tinatawag na enerhiya. Okay guys, stop ko muna yung video na yan. So, yung narinig ko doon sa video, it's yung pagbagsak pa ng maraming eroplano. Alam niyo guys, hindi ako naniniwala sa predictions, pero alam natin last year na nangyari yung mga, kasi naano niya rin yan na-predict niya rin yun last year, na maraming mga panghimpapawid na panghimpapawid na sakayan ang maaksidente. Nabanggit niya yan. Ilalabas ko yan, ihahanapin ko yun. Alam kong nabanggit niya yan last year. Mahirap maniwala sa prediction, pero nakikita mo na yung mga nagpipredict niya is nangyayari nga. Pero this is just my opinion, my reaction to the video, na parang nakakagulat na bakit nangyayari talaga yung mga sinasabi niya o yung mga napipredict niya. So, let's continue the video, guys. Wari na para bang hinihigop tayo papunta dun. Gusto ko siyang hulihin, gusto ko siyang unawain kung ano, kasi So, yun yung una, bago naman lumipad marami ng pang eroplano, eroplano. check muna talaga yan.
Siguro ang tanging may payo ko na lang, Miss Corina, magdasal na lang talaga. Ikalawa, ang krimen na rape na mangyayari daw sa isang batang aktres. Okay, stop natin. Ang pangalawa naman daw, ang krimen daw na rape. Ang krimen daw na rape na mangyayari sa batang aktres. So, sino kaya to? Sa part na to, medyo hindi ako convinced. Pero, let's see the video. Let's continue the video. Ulit lang na babae po to. Kamakailan lang po yan, lumabas. Ito naman, himala na lang kung mabubuhay siya. Ako magbigay na talaga ako ng matindi clue na talaga ha. Latest lang po siya na issue sa cheating. gosh. Ang pangalan niya, nag-start sa letter M. Ikatlo, ang pagpanaw ng isang sikat na vlogger dahil sa cancer. Okay guys, stop. Yung pangatlo naman niya, pero wait lang, comment lang ako doon sa pangalawa niya. Based doon sa sinabi niya, alam mong kilala mo na eh. Kilala mo na. Ayokong magbanggit ng pangalan, pero ang naiisip ko doon si si Maris Racal. Kasi napakadali ng clue niya. Napakadali ng clue niya. Siya lang naman yung nag-trending about sa cheating Camberloo, di ba? But anyways, I don't want to judge kung ano yung mga pinipredict niya. Pero sana naman, Maris Racal is maging safe ka. Always pray lang. Pray. Alam mo si Lord lang yan. Mag-pray ka kay Lord. And mag-pray lang tayo kay Lord. What I mean. Pero ito kasi yung message ko para kay Maris Racal. Yan si Maris. Mag-pray ka lang kay Lord. And siya ang ating Savior. Alam mo yan. Alam ng lahat yan. So let's go sa pangatlo. Ang sabi, sikat na vlogger daw napapanaw dahil sa cancer. Let's continue the Merong video. isa siyang vlogger, isa rin siyang artista. Maganda, sexy, dalawa lang silang magkapatid na babae at isang lalaki. Ibang lahi yung papa niya. Oh my God, pagiling niyo pa po. Alam ito. Nagkaroon na siya ng issue sa health niya. Although naayos naman. Pero lumipas ang ilang bigla siyang nag-shutdown. So nagkaroon ng cancer yung loob ng katawan na pero hindi po siya nagamot. Talagang kahit gaano pa ang dami ng pera niya, hanggang doon lang talaga siya. Wala akong makitang may kadugtong. Ikaapat, ang bagong sakit na kakalat na magiging bagong pandemya. Okay, bago tayo magpunta sa pang-apat na kanyang prediction, dito naman sa vlogger, yung sa pangatlo, sa vlogger na mapapanaw dahil sa sakit na cancer, sikat na vlogger at artista na papanaw dahil sa sakit na cancer. Medyo nalito ako dito kasi maraming dun sa sa Rated Corina, maraming maraming nagko-comment. Pero ang unang pumasok talaga sa isip ko is si Miss Ivana. Pero sinabi niya kasi is dalawang babae at isang lalaki. So hindi ito si Miss Ivana. Kasi si Miss Ivana, tatlo silang babae at isang lalaki. So hindi ito si Miss Ivana. Ang naisip ko dito is yung Haraki siblings. Kasi yung Haraki siblings is dalawang babae sila at isang lalaki. Which is si Zainab, ito, si Rana, ito, at si Wissam, ito. Pero guys, para sa Haraki siblings, I hope na maging safe and sound lagi kayo sa buhay ninyo. And always pray lang. Laging mananatili sa inyo si Lord. Magpe-pray lang tayo every moment of our single life. Kasi ito prediction naman to, pwedeng dapat hindi tayo maniwala kasi may mga tao kasi talaga naniniwala sa predictions. But ito kasing prediction ni Rudy Baduin, minsan nakakapagtaka bakit nangyayari. So let's move forward dun sa just be safe, Haraka siblings.
or Miss Zainab. Yan, just be safe. And bagong sikat, ito yung pang-apat, bagong sikat, sakit, sorry. Bagong sakit na dahilan ng panibagong pandemya. So meron na naman. Let's start. Magkakaroon ulit ng isa pang sakit o pandemya. Kasi pinipilit nila sinasabi sa akin na, Madam, maiugnay natin siya sa virus. Kanat, di siya pwede maiugnay sa virus. Kasi ano siya bakterya. Yung bakterya na yan, pag pumasok sa katawan natin, halimbawa ako nagkaroon yan, wag naman. Hahawakan mo man ako, i-embrace mo naman ako, hindi ka mahawakan. Yung bakterya na naka-intact lang sa loob ng katawan natin. Alam mo yung tumutubo sa katawan mo kasi laki ng pigsa. Pag tinusok mo siya, ang dugo minsan nagkulay itim. Minsan may pagkadilaw. Bira na lang may dugo. May gamot naman siya, Miss Corina. Kaso lang kung gaano ka kabilis magtapal ng sakit, may tutubo na naman. Parang isang bakterya na kailangan makipaghabulan ka para mabuhay. Yun yung nakakatakot. Lumabas naman ulit sa vision ko. Isang sakit na palagay na natin ang virus sa kayang COVID. Palagay na natin. Ayun na. Kaso lang, hindi mo malalaman sa lagnat lang yun. Basta once na isang tao, sumuka na ng dugo, tsaka dumugo na yung ilong. Kung paano tayo naghigpit nung pandemic, na kailangan talaga yung tao niyan, huwag mo siyang lalapitan. Bago tayo pumunta sa ikalima, at meron pa tayong class na dadagdag si Rudy Baldwin. Ang ikalima, ang sinabi kasi niya dito is another pandemic in Jesus' name. Kasi grabe yung naging paghihirap natin when the time of COVID. And grabe yung mga nangyari, ang daming nawala, ang daming naperwisyo. So I just hope na hindi to mangyari yung sinasabi ni Rudy Baldwin, which is hindi naman talaga din ako naniniwala sa predictions, pero I hope so na hindi mangyari to. Kasi mas malala mas malala yung comments, yung predictions niya mas malala yung predictions niya na mangyayari na another pandemic na naman. So in Jesus name hindi mangyari to. So let's move forward to last, yung panglima niyang prediction. At ikalima, ang pinakamatinding pagputok ng Bulkang Taal na magaganap daw ngayong taon. Taal halos yearly siya nag-eruption. But this 2025, mag-eruption po siya ng pinakamalakas. Mag-face mask na tayo lahat. Talagang grabe, ang dilim ng paligid pati Metro Manila. Pagsabog ng Taal, may sisipol dyan na maliit na isla. Eto na nga guys, ayun lang yung nasabi niya. So, yung panglima, yun yung last na prediction niya, yung 5 predictions niya for 2025. Ang last, it's yung pagsabog ng Bulkang Taal. Ito daw yung pinakamalakas na pagsabog ng Bulkang Taal, which is ang pinaka-apektado is ang Metro Manila. Kung sakali man na mangyayari to, guys from the Metro Manila, kasi ako OFW ako pero taga Metro Manila ako in the Philippines. I hope na maging safe kayo, always pray lang. Kasi wala naman tayong ibang pwedeng kasangga dito It's just the Lord our God. Siya lang yung magsisave sa atin. Siya lang yung magsisave sa atin sa lahat ng bagay. Walang, this prediction is just a predictions. Pero pag si Lord ang kumilos sa buhay mo, wala ka nang say doon. Dahil lahat ng ikabubuti mo, yun yung gagawin ni Lord sa'yo. So, let's go. Dahil dun sa sinabi na naman ni Rudy Baldwin, even si Miss Corina Sanchez, Miss Corina Sanchez is walang kawala. At may mga binanggit pa siyang dates na panoorin natin to. Kahit ako ay hindi nakaligtas sa kanyang mga pangitain, may babala din sa aking personal si Rudy Baldwin. Pero ikaw, Miss Corina, pagdating ng July tsaka August, lalo na yung July 19, saka 26, saka August
2 saka 14. Yung pagmamaniho, baka pwede muna, wag muna kasi Hindi mo ako lalabas ng bahay. may aksidente po kasi kayo eh. I-record mo nga yung mga dates na yun. So guys, yun na nga yung sinabi niya kay Miss Corina Sanchez. So yung na-predict niya kay Miss Corina Sanchez, I think this is impromptu. Yung time na syempre nag-interview sila, in-interview siya ni Miss Corina. So ito yung na-predict niya ngayon for Miss Corina na there is like a accident will happen, a car accident will happen to her by July. There is like 2 days in July, August, 2 days din ata or 1 day. So, I hope so, Miss Corina, maging safe ka. Pray lang. Always pray. Ayun lang yung talaga masasabi ko. And every predictions, I think, for me, I rebuke everything in the name of the Lord, in Jesus' name. Hindi mangyayari yan dahil meron tayong Lord. Kaya guys, sa mga medyo alam kong ang daming nagko-comment sa comment section netong segment ni Miss Corina about sa prediction ni Miss Rudy Balduin, hindi ako galit kay Miss Rudy Balduin kasi ito yung ano niya ito yung perceptions niya ito yung predictions niya at dito siya naniniwala. So, katulad nga na sinabi niya, iba pa rin naman kung si Lord ang susundin. What can I say about prediction kasi is ang sabi kasi sa prediction is prophecy rin. It's like a prophecy. So at its most fundamental meaning, it's a message from God. So hindi ko pwedeng sabihin kasi na message of God ito, message from God ito, yung prediction ni Miss Rudy Balduin. So as being me, kay Lord pa rin ako naniniwala kasi si Lord kaya niyang magsabi sa iyo kung dapat ba o hindi ba dapat, or mangyayari ba to o hindi ba to mangyayari. Kaya yun, basta connected lang kayo sa Kanya. So let's continue. Sabi, prophecy as its most fundamental meaning is a message from God. Hence, to prophecy is to declare a message from God. Meron siya, it's a message from God, pero lagi pa rin tayong maging safe kasi nga kay Lord pa rin tayo, kay Lord God pa rin tayo maniniwala. So, this is for me. Kaya, I hope so, guys, na maging safe and sound ang lahat ngayong 2025. Always pray and always be connected to Jesus and to the Lord. Maraming salamat, guys, sa lahat na nanood dito sa vlog na to ng prediction ni Miss Rudy Balduin reaction video. And don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. And again, guys, please don't forget to click the notification bell para lagi kang updated sa aking video. And sa lahat ng gustong magpa-shoutout, mag-comment lang kayo to my comment section below on the video. And also sa lahat ng mga gustong magpa-like, magpa-subscribe, and magpa-share ng videos, comment down on the comment section. Kaya guys, maraming salamat mga ka-OZ, and hanggang sa susunod natin pagkikita, paalam!